Hello Katden fans! Alden invited sa birthday ni Mami Min at dumiretso para doon sa birthday celebration ni Mami Min mga kasembrero sa beach no, kasama ang Bernardo family. Iko-confirm natin yan mga kasembrero sa yan at marami pang items sa vlog na ito. May mga may mga minor na mga updates and items of course mga kasembrero. Ang PEP kagabi, nag-post sila mga kasembreros sa kanilang TikTok account nung parang yung interview niya sa Big Tiger mga kasembreros. Hindi ito nasali nung mga nakaraang post natin and nagulat nga ako kasi kagabi lang nila pinost ito mga kasembreros. So parang tinanong dito si Alden yung mga takeaways niya or yung mga lessons ng having international projects and international productions no, of course mga Amerikano no, or mga foreigners ang kanya nakasama sa Big Tiger mga kasembreros. So yun, parang sabi niya dito yung mga environment, may mga may positive at may negative na impacts no, yung pagkakaroon ng international production kasi syempre no, iba yung klima dito sa bansa. So parang ito sabi niya, mamaya pe-play ko ito mga kasembreros para mapakinggan po natin mga kasembreros no, para makaproceed tayo sa ating next item. Ito medyo off ito kay Ma'am Catherine mga kasembreros kasi may isang netizen dito na pinost din ng Catherine or Catherine admin mga kasembreros na parang sasabi dito na si Catherine daw yung nasasaktan kasi daw si Daniel may kaila na, tapos sabi niya dito specifically si Erlinda no, sabi niya corrections lang no, si Kath ang nasasaktan kasi wala nang Daniel na bubuntot-buntot na patay sa kanya. Pinatay na ni Kath ang puso ni Daniel at binuhay nila ni Kyla. Huwag maging praning dahil unang-una si Daniel ang kusang lumayo. Binigay na niya sa showbiz si Catherine dahil hindi siya pampamilya kundi breadwinner. Grabe naman siya. Yan ba ang masaya, ang lungkot na mamata ni Kath? So ito po ay matagal na pictures na of course ni Kath during dun sa breakup pa nila na time mga kasembreros. Pero sa present, sa kasalukuyan ay sobrang saya ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So siguro kulang lang sa pagmamahal itong si Ma'am Erlinda. kulang sa pansin at kulang sa pagmamahal. Ganon no, kay SP mga kasembreros. God bless you Ma'am Erlinda. Tapos ang cute ng ginawa ng isang ang cute at ang kulit ng ginawa ng isang fan dito kagabi. Dinrawing niya si Alden, yung parang nakahiga siya mga kasembreros sa kama. Tapos ang kinalabasan ay iba yung kinalabasan niya mga kasembreros. Imbis na maganda ay yung sa dulo pala siya no, parang yung katatawan na itsura mga kasembreros. So na-drawing niya nga yung sabi niya ibang A pala o ibang Alden pala yung naguhit ni Boy Iyak, mali. So imbis na kay Sir Alden na mukha ay parang kay Alan Kay yata. Parang kay Alan Kay yata yun. Sabi ni Boy Iyak, sinubukan kong iguhit ang look-alike ko na si Alden Richards. Tapos yung itsura niya look-alike niya na si Alden Richards. Tapos yung naguhit niya si Alan Kay mga kasang kulit lang. Ang kulit-kulit talaga nito mga kasembreros ni Boy Iyak mga kasos. Hindi ko ito kilala pero ang cute lang kasi nag-drawing siya kagabi. Nakita ko mga kasembreros no, sa kanyang post sa Facebook. And then ito, so ito na pala yung ibang bahagi ng pictures na pinost mga kasembreros ni Robbie Domingo no, about dun sa pagbubuntis nga ng kanyang asawa na siya Maki Pineda mga kasembreros no. Dito ay parang pinakita niya yung pregnancy test tapos yung pagbisita nila sa OB-GYN siguro niya Maki Pineda mga kasembreros. So 2 years no, nakasal pala na si Robbie at saka si Maki Pineda. So post ni Maki, 2 years married and now our greatest blessing is on the way. Happy 2nd anniversary. We're ready to give you all our love. So grabe no, blessing talaga ito kasi
biniyaan sila ng Panginoon, no? Bunga siguro ito ng panalangin din ng Domingo family, no? Si Maki Pineda at saka si Robbie Domingo, mga kasombrero. So kapag nanalangin at saka laki pa ng gawa, no, ang pananampalataya ay talagang mangyayari, no, ang ating pinapanalangin, mga kasombreros. So congrats ulit sa kay Robbie at saka kay Maki Pineda. And then ito, 6 hours ago, if your wife cries after every visit but you still insist she attends, you're teaching her that her pain is negotiable, that her comfort comes last, that she must tolerate emotional harm to be considered family. That's not compromise. That's abandonment wearing the mask of tradition. So ang lalim na naman ang pinost ni Maine and Alden, update dito. Tapos yung picture ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden during sa Hello Love Again, mga kasombreros. Tapos ito, 7 hours ago, yes, ibang ganda, meron si Kath, no? Parang ito ay post niyan. Tapos parang konting na-edit yung picture dito ni Ma'am Kath with kulay green na damit, mga kasombrero. So 152 likes, posted 7 hours ago. And then ito, 5 hours ago naman ito, Beautiful Artist Philippines, paldong-paldo talaga. Sabi dito. Tapos nakatitig si Joshua at saka si Ma'am Catherine sa isa't isa, mga kasombreros. Sabi dito nang nagpa-comment ay what if ituloy ng Star Cinema ang After Forever, tapos si Catherine Bernardo pa rin ang lead actress, director naman ay si Direk Cathy ang mag-direct at Joshua Garcia bilang replacement sa lead actor, tapos ilaban sa MMFF. Chuck na paldo, malala talaga. Ito kasi ngayon ay kagaya na mention ko sa isang vlog ko, parang pinipare nila ulit si sina Joshua at saka si Julia Barreto. So sila yata ay magkakaroon ng project. So si Kath at saka si Joshua, sa totoong buhay mag-ate ito sila, no, kasi nga crush ni Joshua si Catherine. Tapos ngayon ay parang magkaibigan, tropa-tropa lang, mga kasombreros. Mag-ate lang ang dalawang ito kasi nga ayun, sobrang close nila, pero hindi nila binibigyan ng mali siya kasi parang may girlfriend niya yata ito si Joshua Garcia, mga kasombreros. So yun, hindi sila pwede kasi para mag-ate lang sila, mga kasombreros. Walang mali siya, no, kumaga pa sa kanila yung ang kanilang ginagawang ito, mga and matagal na tong video na to, parang nakuhaan lang sila ng time na yan na nagtititigan, mga kasombreros. And then ito, na-feature din pala 5 hours ago ni Luke Andrew Vlog, yung pagbabalik tambalan ng Kath din, no, sa Metro Manila Film Festival, na of course wala tayong official confirmation. Hindi na mapipigilan ang kilig at pananabik ng buong bansa dahil sa kumakalat na balita tungkol sa muling pagtatambal ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Matapos ang tagumpay ng Hello Love Again ay tila may mas malaking pasabog na naghihintay para sa taong 2026. Bulong-bulungan sa industriya ay isang pelikulang pinangmagatang After Forever. So ito naman ay makaka-Catherine din, no? Ang nakatakdang ilalabas para sa Metro Manila Film Festival. Totoo nga ba na handa na ang dalawang higante ng showbiz na muling nakawin ang ating mga puso? Grabe sa nakawin ng ating mga puso, no? Ang katahimikan ng kanilang kampo ay tila pahiwatig ng isang malaking sorpresang yayanig sa takila. Sana, no? Hoping talaga at praying tayo, mga kasombreros at mga katinatics, na magkaroon sila ng project kasi yun talaga ang inaabangan. So talagang siguro this time aabot na ng 2 billion, no? Ang kanilang income, mga kasombreros. Sana rin kasi yata ibang lahi yung may pinakamataas na pinakamataas na income sa pelikula dito, mga kasombreros, sa Pilipinas. Tapos sana mabawi natin yung corona na Pinoy naman yung mismong may pinakamataas na income sa ating bansa, mga kasombreros. So pero yun nga, talagang nananalangin tayo, mga kasombreros. Kasi ang number 1 na may pinakamataas na dito na income ay ang Avengers, no, Endgame, 1.7 billion. Pangalawa ang Hello Love Again. So sana pag nagawa ng
1.6 talaga dito, oh. So, bakit mali yung nasa ano? Sa Wikipedia, 1.6. Sa iba kasi 1.06. No, nakakalito. Pero I will take, kasi 1.6 eh, no? Ang inisip ko talaga ito is 1.6. Hindi siya 1.06. Kasi magkaiba po ito mga kasembreros, no? So, 1.6 billion nga talaga siya, guys. Kasi chinek ko siya sa MSN, GMA News Online, at saka sa Philippine Daily Inquirer. So 1.6 no, magkaiba kasing figure ni 1.6 at saka 1.06. So mula ngayon, gagamitin ko na ang 1.6 billion mga kasembreros. Hindi siya 1.06. So para mas malinaw mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, 10 hours ago, na-feature din si Ma'am Catherine, no? Sa Guardiano or Jen Hazia, Queen Catherine Bernardo. Tapos yung picture nga, or kuha na video doon sa beach, no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros, posted by Mami Min mga kasembreros, na naka-white siya sa beach mga kasembreros. Tapos next item natin, 6 hours ago, si Ruth LD, gandang mga Diyosa. So sina Bel Mariano, Kath, and then of course sina Nadine at saka si Liza Soberano, no, na sobrang ganda. So sa mukha ng showbiz sa ngayon ay mga sila yung mga pinakamaganda. Marami naman, no? Marami pa mga kasembreros, sila Julia Barreto, Jillian Ward, Marian Rivera, and so on. Napakadami. So pag-usapang magaganda, number 1 talaga sa showbiz. Number 1 talaga sa showbiz. Marami kang makikita mga kasembreros. And then ito, next item natin, 8 hours ago, no, si Miss G Vlog na din lustre na pagkamalang si Catherine Bernardo. Ano sa tingin niyo, magkahawig ba talaga sila ng mukha? So maghawig sila mga kasembreros. May mga times na akala mo si Nadine sikat. Pero ano eh, pag kunwari talagang super fan ka na at talagang parati mo sila nakikita, parati mo sila na ako talagang parang didistinguish ko na ito si Kat, ito si Nadine. Pero sa unang tingin, no, talagang magkamukha sila mga kasembreros, or may similarity. So ganun siya mga kasembreros, and mag-best friend talaga ang dalawang ito, no, sina Nadine at saka si Ma'am Kat mga kasembreros. Tapos 10 hours ago, post ito niya Nayli or Nali Patam na nasa Toronto, Canada mga kasembreros. Kaka-post lang niya kagabi, actually kanina, no, 10 hours ago. Big Tiger sa Hollywood, parang na-feature nito yung pagganap ni Sir Alden bilang traidor, no, or kontrabida sa Big Tiger Hollywood movie mga kasembreros. So the plot of the movie revolves around a notorio as prison center, where the main characters meet, exploring themes of good versus evil. Alden Richards plays a complex character, John Lynch. Sin pala yung kanyang pangalan. A villain with a troubled past, showcasing his range as an actor. The film is an action-packed thriller with a mix of drama and psychological tension, set to be released in 2026. The story delves into the origins of characters from the underworld, questioning what's good and what's not. Alden Richards' character, John Lynch, is a bida kontra bida. Okay. So may side pala siya na bida rin, mga kasemaros, no? Bida kontra bida role, a departure from his usual protagonist parts. The film features an international cast including Max Collins, Byron Mann, Catherine McNamara, and Luke Goss. So yun siya mga kasemaros, no? Dito talagang sikat na sikat din, taga Toronto pala ito si Ma'am mga kasembreros. Tapos next item natin, ito na nga, isa sa mga main items natin mga kasembreros, si Liza Pauline. Parang rin niya, no, parang nagigets niya rin yung actions at saka plano ng Kathleen mga kasembreros. 10 hours ago, 376 likes, no, dami. Sabi niya, nagkataon lang ba? Ito ang latest update ng Kathleen. So kasi 'di ba yung pictures ng Kathleen, talaga may similarity siya. Sina Alden nagbaybay sa dalampasigan. Tapos na Ma'am Kath, of course, sa beach, no? Tapos parang single.
So ito ay parang paunang supporting information or supporting tawag ito, post mga kasembreros para sa ating main item sa vlog na ito, na kung saan nga ay invited no si Sir Alden sa birthday ni Mami Min, at saka dumiretso ba siya sa beach kung saan nandoon ang Bernardo family mga kasembreros. Ito po, although wala tayong solid proof talaga na tarito na sila po ay or siya po ay dumiretso talaga doon sa beach na kung saan ang Bernardo family, pero alam natin na talagang close na close sina Mama Min at saka Alden Richards mga kasembreros. Kung paano napakalapit sa puso ni Mama Min mga kasembreros si Alden Richards, kasi syempre no, botong-boto nga ito botong-boto nga ito mga kasembreros para kay Ma'am Kath no. Kasi wala ka nang makitang ideal man na may future goals, may future plans, God-fearing, no, may takot sa Diyos, maka-Diyos mga kasembreros, and of course no, napakagaling magplano, very creative, very futuristic, very business-minded, family-oriented, no, talagang kumbaga sabi nga ng marami ay napaka-pinagpala, no? Hindi maswerte kundi pinagpala ang babaeng mapapangasawa ni phenomenal box office cinema king mga kasembreros. So kung kaya pag naghanap pa si Ma'am Catherine ng iba, ay ewan ko na lang mga kasembreros. So credit no sa New Gen Trends na solid Kath din po. So siya po nag-post nito kagabi, indicating na pumunta si Alden doon sa dumiretso sa beach kung saan ang Bernardo family. Kasi syempre no, sobrang tahimik ng Instagram ni Ma'am Catherine. Naging private na siya talaga mga kasembreros no. Maliban na lang sa mga kailangan talaga sa trabaho, sa endorsements and so on. So unlike dati. So si Sir Alden ganun din no, family. Tapos so sa Palawan nga no, tama yung ating sa Palawan pala ito mga kasembreros. So although wala tayong solid na video or picture mga kasembreros, nandun si Alden sa doon nga sa beach mismo mga kasembreros. Pero yun talagang naniniwala tayo na behind the scene sa likod ng lahat ng ginagawa nila. Kasi naisip ko rin dito, hindi pwedeng dumiretso si Alden doon kasi nauna silang dumating, di ba? Or yung January 7, yung birthday ni Mami Min. So advance sila or parang doon na sila sa beach, tapos si Alden naman ay medyo late na siya no, mga kasembreros na dumating. So parang January 7 din siya or January 6 yata umuwi si Alden no. Mga kaso, so pwede pa rin na nakahabol si Alden doon no, kung sa oras ang pagbabasehan. Pero yun, wala lang tayong kasi napaka-private na talaga ng Catherine. Pero yun nga, we definitely believe no, na sila po ay nag-uusap, sila po ay nagko-communicate mga customers privately. Hindi nila kailangang isa publiko lahat kasi privacy, silence is peace. No? Yun siya mga customers. Private relationship is a peaceful relationship mga customers. And yun ang gusto ni Alden mga customers. And nagugustuhan na rin niya. Siguro nag-advise siya nagpapaalala si Alden, huwag ka na mag-post. So kasi di ba pag close mo na masyado, wala nang yung closeness, wala nang question doon mga kasembreros. So sasabihin na naman ng mga bashers diyan, paano mo nalaman pa? Syempre no. Kung babasayan niya lang natin lahat na nagkakasama sa project, nagkakatuluyan, si Coco, si Julia, si Daniel, si Kyla, nagkaroon sila ng project. Kung pa simple logic ba no? Nagkakaroon sila ng project, analyze natin ba si Janine Gutierrez, si Jericho Rosales, ang Kim Pao, nagkasama lang sa isang project or sa mga projects, nagkatuluyan, parang nagkakaroon sila ng intimacy. Okay, nagkakaroon sila ng intimacy. And knowing Sir Alden at saka Ma'am Catherine, hello love goodbye, hello love again. Nagkasama pa ang pamilya ng Bernardo at saka Fulkerson family sa sa premiere night, and so on and so on and so on. So and kumaga pa, wag na nating question yung kanang closeness, no? Wag na nating question kasi when it comes to closeness, talagang close na close, no? As in dikit na dikit ang Kathleen mga kasembreros.
So yun, no, talagang hindi mo kasi maiwasan yun na ma-fall eh. No? So ganun siya mga kasamaras. Kaya sa mga nagko-question sa CAF din at sa kanilang present na status na single ko, no? Single naman talaga sila because they're enjoying their individual ganap mga kasombrero separately. Pero no, nandun yung foundation. Nandun yung parang they're waiting for the right moment, no? Kasi lifetime nilang tinitingnan eh. Hindi ibig sabihin na hindi sila nakita spotted ngayon, wala na sila, ganun. So unlike, tingnan niyo yung mga nagpapakita na spotted. Sina Kylie Alcantara, Kobe Paras, naghiwalay. Andrea Brillantes, Richard. Basta alam niyo na yung mga naghihiwalay sa showbiz kasi trending naman sila mga kasombreros. Pero sila hindi, no? They don't flaunt mo ba? Hindi sila nagpapakita, hindi sila nagdi-display ng kanilang relationship sa public kasi alam nila nababatikusin at saka i-issuehan na naman. So, ganun siya mga kasombreros. As long as they're single, as long as walang umaamin, Kath din pa rin. So, ganun. Kasi pag marami ang nakakaalam, marami ang nakikialam mga kasombrero. So, as simple as that. So, kung kaya tayo po ay Team Panatag. So, dito, pwede, no, na nandun siya kasi baka nag-private plane na naman si Alden. Baka nag-private jet na naman siya mga kasombrero sa punta dun sa beach na kasama kasamang Bernardo family. Pero yun nga, wala lang tayong tao dito, solid na photo or video mga kasombrero. Silinawin ko lang ha, wala tayong solid na photo at saka video mga kasombreros. But alam natin that they are communicating and talking privately mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Yun ang ating final at saka pinaka-main item mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon at samtang palang araw po sa bawat isa. Meron ka ba natutunan about yourself working with an international cast or as a producer and even as a person? Yeah. Minsan kasi syempre, 'di ba, parang being able to work with the environment here in the Philippines. Syempre minsan okay, minsan hindi rin okay. It goes the same with them. Na parang hindi porket international production, lahat on point, lahat perfect na. But it's a matter of how they manage it and they look at it in a bigger picture. Yung encouragement and the passion that na meron ako in terms of the craft, I get to share it with them, and that even fuels the fire even more. So nakakatuwa lang na while doing this project where all of us are in the same page. And meron ka bang pinag-iipunan dahil sa dami ng iyong mga pinag-iipunan? Everyday lagi kailangan mag-ipon kasi syempre hindi naman natin alam yung mangyayari eventually, but I think it's a matter of financial management kasi nga, di ba, you'll never know what will happen, and yung emergencies and things that you need to spend on na hindi mo ina-expect, yun yung madalas dumadating eh. So I just wanna keep it safe, and more than that kasi parang ako right now I'm at the stage na you just grab the projects and opportunities presented to you kasi hindi na yan babalik. So kung hindi ko pa siya trabahuhin ngayon, baka pagdating ko ng 60 wala din naman pala tayo if I get to choose. So gawa lang ng gawa and collaborate with people who has the same intention and vision that you have. Thank you. Sobrang ganda ng ating Word of God. Title pa lang ay sobrang ganda na. Hamog mula sa ulap ang ating titulo. Ano kaya ito? Proverbs chapter 3 verses 19 to 20. The Lord by wisdom founded the earth. By understanding, He establishes the heavens. By His knowledge, the depths were broken up, and clouds drop down the dew. So ito pala yung title natin mga kasembreros. Medyo mababaw, hindi mababaw, no? Medyo poetic ang ating title mga kasos, parang isang tula, no? Or parang isang titulo ng pelikula or teleserye. Teleserye or isang aklat mga kasembreros, hamog mula sa ulap. So pero ito po ay mababaw lamang na phrase mga kasembreros na kinuha ko dito nga sa Proverbs 3:19 hanggang 20 mga kasembreros na by His knowledge the depths were broken up and clouds dropped down the dew. So yung nahuhulog, no, yung hamog daw mula sa ulap mga kasembreros. Pero ang mas malalim dito na dapat na tingnan natin ay yung immense power, yung great power mga kasembreros ng Panginoon, ng kanyang wisdom na parang unfathomable, immeasurable, eternal, hindi siya kayang i-measure mga kasembreros at sukatin ang
ang talino, ang wisdom, ang knowledge, ang understanding ng Panginoon mga kasos. Because He is God, no? Limitless, boundless, endless mga kasambreros ang kanyang nature, ang kanyang character. So kung may limit siya, kung kaya siyang sukatin mga kasambreros ay hindi siya Diyos. Pero hindi, no? Hindi siya kayang sukatin, no? Hindi siya kayang i-measure mga kasambreros. So sabi, the Lord by His wisdom founded the earth, no? Kasi walang nagturo sa Kanya. Ito yung gawin mo sa earth, ito yung gawin mo mga bundok, ito yung gawin mong ilog, ito yung gawin mong Pacific Ocean, ito yung gawin mong mga rivers, ito yung gawin mong mga disyerto, ito yung gawin mong mga land formations, ito yung gawin mo, ganito lang kalawak ang universe, o ito yung mga stars, gawin mo. So walang tao nagturo sa Kanya because He was the beginning and He is the beginning mga kasama in the ending. Kumbaga siya yung greatest architect, no, the greatest engineer, the greatest doctor, and so on mga kasambres na He built, no? Kung ginawa niya ang earth na ito, yung mga animals, and syempre tayo mga kasambreros. So imagine mo lang kung yung mata natin nasa likod, yung mata natin nasa ulo, yung ating ilong ay nasa bibig, so parang nagbabaliktaran siya. So, di ba? Parang napaka-unusual at weirdo mga kasambreros. Yung ating, sorry po yung ating puwet nasa utak. So, di ba, nagkabaliktad-baliktad ng mga customers. Kung kaya, greatest masterpiece, no? The greatest builder, at saka greatest worker, construction worker, engineer, architect, lahat-lahat ng mga kasambreros, and greatest planner, yung taga-plano, Jesus Christ, God Himself, mga kasambreros, by His wisdom, no? Kasi wala nagturo sa Kanya na gantong gawin mo, gantong. Walang nag-counsel, no? Walang nagturo sa Kanya, mga kasambreros. So, ganun po wise and comparable ang ating Diyos mga kasos. By understanding, He established the heavens, so yung mga langit, hanggang saan ba ito? Pag pumunta ako ng Amerika, ganun din ang langit doon. Pag pumunta ako ng Germany, ganun din ang langit doon, wala namang katapusan. Pag pumunta ako ng Africa, ganun din, parang wala namang katapusan, endless to, ano bang boundary? Saan dito? Yung mga bansa lang dito sa atin, pag pumunta ako ng Turkey, pag pumunta ako ng Argentina, pag pumunta ako ng Brazil, pag pumunta ako ng Antarctica, may langit din doon, may sky din doon. Saan ang limit? Saan ang limit nito? Saan yung kumbaga pa, di ba sa atin pag bahay mo, ito lang yung lote mo, hanggang dito lang, for 1,000 square meter, tapos sa'yo naman ay 200 square meter. So ganun lang, no, may boundary, no, may limit mga kasambreros, pero ang gawa ng Diyos and siya mismo mga kasambreros ay walang limit. So lalong-lalo na yung mga sky, yung heavens, yung galaxies, yung tawag dito, yung universe, no, in general mga kasambreros ay wala pong katapusan. So endless siya mga kasambreros. So kung kaya ang kanyang wisdom mga kasambreros ay wala pong kapantay. No, the creator of the universe, God, did not simply form the earth and sky haphazardly. Rather, everything was carefully established with skillful understanding. So, skillful understanding. Talagang pinlano ng Diyos mga kasambreros, no, the greatest architect. Just imagine the complexity of orchestrating the cosmos. So, kagaya na-mention natin, yung cosmos mga kasambreros, yun yung universe, no? From the intricate ecosystems on Earth to the vast galaxies in the heavens. So, yung na-mention natin mga kasambreros, how awe-inspiring it is to consider that all of this was done with divine wisdom and insight. Reflecting on this verse encourages us to trust in God's wisdom and sovereignty. So, yung di ba, namamangha ka, wow, grabe. So, wow, grabe. Yung mga mountains pa lang, no? Yung mga oceans, yung mga marine animals, no? Yung mga hayop sa ilalim ng tubig. Naku po, kung doon ka sa tubig, di ba? Grabe, mamamangha ka rin sa mga coral reefs, no? Sa mga yung blue whale, yung pinakamalaking hayop sa buong mundo, sa mga disyerto, sa mga savannas, no? Sa mga luntiang mga meadows, mga kasambreros na kung saan ay may mga tupa, may mga giraffe, and so on, mga kasus, may mga lions, and so on. So, pag isa-isahin ko yun ay hindi tayo matatapos, mga kasus, yung mga hayop pa lang na ginawa ng Panginoon, mga kasambreros. So, by us being inspired and namamangha or amazed mga kasambreros,
na mapapasabi ka na lang na supercalifragilisticexpialidocious, ay dapat nating dakilain ang ating Panginoon, mga kasambreros. Now, reflecting on this verse encourages us to trust in God's wisdom and sovereignty. He intricately designed and sustains the world we live in, and He is also deeply involved in our lives. You can find peace and guidance in knowing that the same wisdom that established the earth and the heavens is available to us as well. We can lean on God's wisdom to navigate through the challenges and uncertainties of life with assurance and clarity. The same wisdom that founded the earth and established the heavens is at work in our lives today, reassuring us. No, grabe. So, imagine natin or isipin natin parati na the same God, the same Jesus Christ, the same God the Father ang gumawa ng ang lumikha. Grabe, no, kasi 'di ba, iniisip natin na ilang taon na kaya yung mundong ito. Sabi natin 2026, no? Kasi yun yung ating nasa kalendaryo. Pero hindi natin talaga yun ma-measure, no? Hindi natin ma-assure, mga kasmeros, na yun talaga because yung kalendaryo ay late na yun, no? Late na yun na nagawa, mga kasombrero. So come to think of that, no? Kung ilang taon na yung Earth, mga kasombrero, sabi na billion years, billion. So grabe, no, ilang nakita natin yung yung patience ng Panginoon, ilang tao na kayong namatay, ilang bilang na ng mga hayop ang namatay. And yet, no, ang Diyos natin ay pasensyoso, no, ilang generations na yung lumipas. Siguro grabe, no, parang numerous siya, mga kasus, na hindi natin kayang i-measure or i-put into number for statistics or records, mga kasumberos, no, grabe. So kung kaya dapat nating pasalamatan talaga yung grandeur, yung kabutihan ng Panginoon, mga kasambreros, na talagang hindi kayang i-measure ng human measurement, mga kasambreros. Furthermore, recognizing the source of true wisdom enables us to see beyond our limited human understanding and rely on God's infinite knowledge and understanding. So infinite, ibig sabihin ay walang katapusan, mga kasambreros. That is why tayo mga tao ay may limit. Ang Diyos natin ay wala, mga kasambreros. That is why we trust in Him, not us trusting ourselves. We can avoid pitfalls, make righteous choices, and navigate through life's challenges with confidence and discernment or wisdom, mga kasambreros, by seeking His wisdom in our decisions. This understanding helps us to cultivate a deeper relationship with God and allows us to experience His peace and blessings in all aspects of our lives. So parati nating tatandaan na yung wisdom din natin, magdudulot din ito ng magandang relasyon sa ating mga anak, sa ating magulang, sa ating kapatid, asawa, and so on, mga kasunod sa ating kapitbahay. Kasi magbabago lahat ng aspects natin magbabago, mga kasembreros. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, lalong-lalo na, mababago yung ating perspective, mababago yung ating faith, yung ating pananampalataya, etc. So, pag nabago yung ating belief, pag nabago yung ating thinking, mababago rin po yung way of living natin. So, kung kaya, right believing is a guide or leading to right way of living. So, ganun po siya, mga kasembreros. Kung kaya kapag may pananampalataya at tama yung ating paniniwala sa Diyos at sa Kanyang salita, ay tama rin po yung ating treatment sa ibang tao, mga kasembreros. So, as simple as that. So, wag po nating isipin na, burden lang to, magbibigyan na naman, ayoko na. Mamanalangin na naman kami, ayan na naman. So, so imagine natin, no, mga kasembreros, na pag-upo mo pa lang sa mesa, kailangan yung pasasalamat. Kasi andun talaga, no, tao dito, sakripisyo mo rin yan, mga kasembreros, no, na kahit na hindi mo na parang wala nang reason para magpasalamat, and yet you are there, no, thankful sa mga pagkain, nasa pagkainan ninyo, mga kasembreros. Ang buhay natin, ang buhay ng ating nanay, ang ating asawa, anak, magulang, kapatid, and so on. Pasalamatan natin yung ating mga subscribers, yung ating mga bashers. Pasalamatan din natin sila, mga kasembreros, kasi kung wala sila ay hindi na matitest ng ating patience. So parang kumaga pa sa isang pagkain, pangit naman kapag parati lang matamis, no? Kapag parati lang pag parati lang matamis parati, di ba, nagkaka-diabetes ang tao. So parang ganun ba, minsan kailangan natin ng mga bitter at mga basher sa ibang tao, mga kasama, para magkaroon naman ng thrill, no, magkaroon ng excitement at saka surprises ang ating buhay, mga kasembreros. So kapag parating namang masaya, minsan ay grabe ang lungkot na balik, mga kasembreros, or kasunod. Kung kaya kailangan natin minsan na matest yung patience, kagaya ng isang ginto na kailangang isa lang sa apoy
para masubukang ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagiging ginto ay tunay. Alright, salamat sa ating Word of God ha. Napakaganda po talaga ng word na ito mga kasembreros, no? Hamog mula sa ulap. Pero in the meantime, lamang sa ating Word of God ha, na mapapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? And saka wisdom mga kasembreros na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan, the greatest architect, the greatest engineer, na walang kapantay at walang makakatulad. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, paalam po. I love you.